dapat talaga pakita na walang kinikilingan. Kailangan mo talaga dyan ng solo investigation. No? Hindi pa nag-showcase, karam may showcase din tayo. May burden of evidence na kailangan pang ilabas, di ba? Anong gagawin ngayon? Huwag proteksyonan yung mga kasama. Sumurrender ka na. Lahat yan, galit sa akin. Pero magdodonate tayo ng sandwich. Yung kay Abalos Torture. Balat kayo pala. Back-to-back trial! Magaganap na ba? Former President Duterte tuloy na ang trial sa ICC. VP Sara Duterte's impeachment proceedings umaarangkada sa Kamara. Pati si Pangulong Bongbong Marcos Jr. hinihinga ng reaction sa kanyang medical records. Are we entering the age of accountability o papasok na sa political demolition era? Ilabas na ang inyong opinion dahil live mula sa BNC Studio, narito ang Politico Talks. At narito ang ating mga makakatalk. Veteran journalist fact-checker Mamichu Marichu Villanueva. Ang ating mga panyero, ang musikerong abogado, Attorney Jimmy Bondoc. At ang abogadong laging may opinyon, Attorney Jess Falsis. With our special guest, PDP Laban Deputy Spokesperson, Attorney Ferdinand Topacio. And Senator Robin Hood Padilla. Mainit ang balita sa mag-amang VP Sara at former President Rodrigo Duterte. Pero hindi lang sa kanila umiikot ang mga balita ngayong linggo. May mga pangalan pang nadamay. Iisa-isahin natin ito ngayong gabi dito sa Politico Talks. At makakasama natin ngayong gabi mga special guest natin for our first anniversary sa Politico Talks, si Attorney Ferdy Topacio. Good evening, sir. Good evening, Manay Chu. Good evening, Bosco, Senator Robin. My now good friend. And, Teka nga, alam mo yung uli na bigo ko we have dati. to do this on air. Ayun. Bakit Nangyari din. why limit ourselves to a handshake? Oh, wow. Thank you so much. Napaka-gracious. There's hope for the Philippines. Napaka-gracious, sir. Okay. And beside me, we're all excited because finally we get to buttonhole our very dashing Senator Robin Hood Padilla. Sen, Good evening, Assalamualaikum. Mag-akap tayo. Hindi kasi, di ba? Matagal na kayong magkakilala. May gusto ko lang Pauli. na ano lang. FOMO. O, meron lang ako konting may konting history lang kasi gumanon kayo. Siya gumanon. Ang PDP laban talaga Totoo. ganyan. Ay, correct. Correct yan. So, Iisa yan. reconciliation din to. PDP laban pala to. At kasama po natin, siyempre, ang ating dalawang abogadong musikero, si Attorney Jimmy Bondoc. Magandang gabi at po. ang abogadong lagi may opinion, si Attorney Jess Falsis. Kaya, sisimulan natin ang ating mga usap ngayong gabi. Pero short answers lang ha, kasi alam mo itong mga abogado natin na tatlong abogado itong Pero di ba dapat Campanilla. abogado talaga? May opinion lang. Huwag na natin gamitin yung huwag na natin gamitin yung word na short brief na lang. Oh, sige, brief tinatamaan eh. Sorry for the lapse. Tanungin mo natin, parang patikim. What can you say about the just concluded impeachment hearings this week? So, unahin natin si Attorney Topacio. Manay Ichu, consistent po ang stand ng PDP Laban that it was improper in the sense that it was no longer a hearing, ngunit mukhang full-blown trial na at mukhang sinaklawan ng House ang poder o kapangyarihan ng Senado para mag-conduct ng trial. At consistent din po ang stand namin na ito ay hindi na para maghanap ng probable cause or in pursuance of the procedure on impeachment, ngunit ito ay isang character assassination na. Okay, that's from the PDP Deputy Spokesperson. Let's go to Jimmy Bondoc sa legal naman ng PDP Laban. Matagal ko na rin namang sinasabi na yung impeachment proceedings ay palagay ko may chance ma-declare na void. No? Dahil marami pong violations, lalo na mga due process violations. Ang isa dyan na dapat nating pagtuunan ng pansin ngayon, hindi pa ito na pag-uusapan, bago to ha? Yung 60 session days. Kailangan natin pag-usapin yan. Kaya masyadong mahaba, kaya palagay ko si Attorney Jess. Yeah. Mahaba ito talaga. We will jump to the other side of the fence. Yes. Attorney Jess. Well, bloodbath. Part 1 last week. Part 2.
this week. Matagal ko na din sinabi na narinig ni Attorney Jimmy, sa humble opinion ng isang pipitsuging lawyer, hindi ako justice, but if the justices side with us, if they don't void it, I think one of the reasons is because they will say the House actually conducts inquisitorial due process sa House, not adversarial. So hindi siya ma-declare na void if the House can also still get more evidence. Okay. Let's hear from the PDP Laban President on leave, Senator Robin Padilla. Hindi na po ako on leave. On leave na. Back na. Formal na po. Na on leave. Opo. Si Bastian Hindi Kasi Sebastian. Acting si Bastian. Duterte na po. nag-swear in na Na-turnover kasi. na. Opo, siya na po ang presidente ngayon. Ako By po the way, ay isang hampas lupang miyembro ngayon. Ordinary member. Opo, Pero opo. 3 weeks ago, guest namin ng acting president and chairman nyo, si Al-Kulsi. Opo. So I feel ngayon, Chairman po, chairman. Chairman Hindi, siya. acting Kaya I chairman. feel right now, ikaw, si Attorney Topacio at Attorney Bondok, parang may PDP Laban Convention tayo ngayong gabi. Opo, opo. Natutuwa nga ako kasi kanina nagganon na tayo. Kasi importante sa Pilipinas magkaroon tayo talaga ng totoong reconciliation. Nagyakapan, lahat. Hindi magkakaroon ng tunay na progreso at pag-unlad kung ganito tayo, puro politika. Ngayon, ang aking pong opinion doon sa... Impeachment? Opo. Ayaan po ay dadaan pa sa plenaryo ng Senado. ng Kamara. Kamara. Kung yan po ay makakarating sa amin. Opo. Ngayon, ang gusto yata ng Committee on Justice, wag nang dumaan sa plenaryo diretso sa amin, hindi po pwede yun. Oo, kasi parang meron silang sinasabi na merong gray line. Alam nyo, dito sa lahat ng pangyayaring ito, kung ito man ay totoo o hindi, kailangan may due process. Yan, inulit-ulit na yan ng Supreme Court. Kapag ka hindi natin dinaan sa tamang proseso at lumagtaw-laktaw na naman, kung saan-saan na naman dinaan, wala na naman pupuntahan to kundi nag-aaksaya tayo ng pera ng taong bayan. Sana kung ano man ito, idaan sa tamang proseso. Okay. Well said. Pero we'll get back to the aftermath of the impeachment proceeding in the House, sa politaktakan natin. But for now, let's go to our favorite game here. Kasi explain ko sa inyo kasi bago lang kayo. Meron kaming game dito na sinasabing patok o putok. Delikado naman. Ang patok is you agree. Attorney, patok is you agree. Okay. Putok is you disagree. Okay. And- So may hawak ako, gano'n? Oh, yeah. Sa'yo yan, But sa'yo. medyo sa akin hindi to. ka neither here or there. Ah, pwede okay, ka. okay. Kasi judge to eh. Hindi siya Kaya kasali. pala. Kala ko Okay. kamay ko yung igaganon. May trial here. Okay, let's start. Pasok ang headline number 1. Number 1. Ex-Speaker of the House, Martin Romualdez, naglabas ng video na nagsasabing hindi siya magiging scapegoat, among other things. Ang unsolicited advice ni Yusek Claire Castro, manahimik ka na lang. Ang payo ni Auntie Claire sa dating House Speaker, patok o putok. Okay? Let's start off with Senator Robin Hood Padilla. Puto, explain yourself, sir. Karapatan ni dating Speaker Martin Romualdez na ipagtanggol din naman ang sarili niya. At walang karapatan din ng ating Pico, ano ba siya? XO? Di ba? Parang ano lang siya? Yusek. Wala siyang karapatang patahimikin ng kahit na sinong Pilipino sa nais magsalita at ipagtanggol ang sarili. Galing, amen. Pasensya ka na, Senator Robin, kasi kung sa House at Senate, pero kayong Gabriel, kami rin meron. Kaya dito. nga po eh. Attorney Topacio? Para sa akin ay putok for the same reasons na sinabi ng aking idol na walang karapatan ng kahit sino na sabihing huwag mong ipagtanggol ang sarili mo. Hindi po yan ang essence ng ating democracy at ng due process. Attorney Jimmy? Very obviously na putok dahil palagay ko nagiging parang tema yata ng maraming tao lang naman sa administrasyon na parang ang hilig nilang magpatahimik. No? Pero to be a little fair kay Claire Castro, ang sabi naman niya is para hindi magkaroon ng self-incrimination ba? Para kumbaga manahimik ka na lang as legal advice para wala na siyang masabing damaging. Siguro siya However, muna manahimik. Oh, pero mas, kaya sa akin, puto, kasi Pero nga, spokesperson siya eh. hindi, kaya nga gusto nga natin, May from our sense yung side, sinasabi. ilabas na niya lahat ng nalalaman niya dahil palagay ko, marami siyang key evidence na may bibigay. Okay. Attorney Jess, what can you say? Ayun, malaman eh, no, si SMR. Ako middle ground lang. Okay.
parang patok na putok. Ang patok sa akin kasi doon, sabi nga ni Attorney Jimmy, baka naman sinasabi ni Yusek Claire, invoke your right against self-incrimination. Anything you say can and will be used against you. Yes. So, yung video na yun, malaman yun eh. Ang dating sa akin putok siya kasi, ang dating sa akin sa statement ni SMR, executive branch, executive branch, executive branch. Hindi niya sinasabi yung pangalan na PBBM. Headed by the chief executive. Ang sinasabi lang niya, hanapin din si Cheese, tama yon sa tingin ko. Hanapin din si Zaldico, tama yon. Hanapin si Manny Bonoan, DPWH. Hanggang DPWH lang ba ang executive? So, malaman, patok na putok, putok na patok. Grabe, hitik na hitik yung bunga. I'm gonna throw this question also to the same gentleman here, but I would like to get the view of Senator Robin Hood. Some say may tamang lugar na gawin ito yung video, yung katulad ng ginawa ni Saldico. Pero the better way of doing, is there a better way of doing this? What do you think? Kasi po ang Pilipinas kasi nauuna sa atin ng trial by publicity eh. Kapag nanahimik ka na nanahimik dito, magmumukha ka ng ikaw nang may kasalanan ng lahat. Siguro yun ang nakita kong point ni dating speaker, Martin Romualdez. Parang nakikita niya, parang, oops, ako na yata ang ilulubog dito. So yung kanya naman, nung pinanood ko naman, lahat naman ng sinabi niya, wala naman ako nakitang pinapahamak na niya yung sarili niya. Kung hindi, pinaliwanag lang niya na ganun talaga ang budget eh. Hindi naman yan manggagaling sa amin, sa legislative. Manggagaling yan sa executive, pupunta muna sa amin, magdi-deliberate kami, pag-uusapan namin sa malaking kapulungan, papunta sa malaking kapulungan, ibabalik sa kanila, magbabay-cam, dadaling kay Presidente, siya pipirma. So tama naman lahat ang sinabi ni Speaker. Senator Robin Hood, bakit ngayon lang siya open up after Saldico was finally put under custody? Ba't hindi last year? Hindi po ako abogado ni Speaker, ha? Ako ganyan ako malinaw, ha? But do you think, Senator, he could have spoken last year, as early as last year? Sana, ako ganun sana ang ginawa niya. Pero ako naramdaman ko talaga parang sa tingin niya, sa palagay niya, ito yung panahon na dapat na siya magsalita dahil lulubog siya talaga. Kikilitin ko lang si Senator Robin Hood kasi kinutukso niya ako kayo na pa na Love mo kasi ako dati eh. alam ko, dati lakas CMD ka. Opo. Kaya ba medyo malambing ka kay Speaker, malambot ka kay Speaker dahil meron kang inuugatan sa lakas CMD? Kasi nung panahon po ni FBR, alam yes, mo naman, I solid know. tayo. Solid Yes, I tayo know. FBR. Pero hindi pa po ako politiko noon. Ako'y Matagal ka nang nililigawang sumali. Opo. Nagkataon lang po na talagang si Tatay Digong, nung sinabihan niya ako magpolitiko, hindi na po ako nakatanggi. So, ano po, talagang... Nag-PDP laban ka na. PDP laban. Ano nga ba yung kanina? Solid! Yun. Pero kaya nga ang tanong ko, kaya ka ba medyo malambot kay Speaker? Kasi yung... Ay, hindi po. Hindi naman po ako nagiging malambot kay Speaker. Wala kayong pinagsamahan ni Sa Speaker? lakas. Malaki po. Kasi sa ilalim po ni Speaker Martin Romualdez, 6 po na masasabi natin na talagang makasaysayang batas ang aking naipasa. Kaya ako po ay nagpapasalamat din sa kanya. Pero hindi po dahilan yon para kampihan ko siya o ipagtanggol ko siya o maging abogado niya ako. Napaka-imposible po nun. Paniwala ako sa iyo dyan dahil alam ko namang may track record ka na kung ano lang tama. Sa tama ka lang. Opo. Si Attorney Topacio, medyo hard down here to si Attorney Ferdy. Let's get Hardcore. the hardcore Hindi view. naman. As a matter of fact, just this morning, doon sa aking television show, sa isang istasyon, I defended the speaker Wow. and his right to travel. Okay. Kasi para sa akin, what is sauce for the goose is sauce for the gander. Noon, nagdemanda kami yung the celebrated case of Arroyo versus Secretary of Justice na sinabi kong walang karapatan ang executive na harangin yung constitutional right to travel. Bakit ginawa ng ombudsman yan kay former Speaker Martin Romualdez? Mali ka ko. They did it with former President Gloria Macapagal-Arroyo. Yes, pero hindi nila dapat ginagawa sa kahit sinong tao. Kasi wala pang Oo. no departure order yata. At that time, kasi yung lookout bulletin para sa akin, unconstitutional yon because it serves the purpose of an executive or administrative whole departure order. Tama, hindi ka pwedeng pigilin, ngunit nakalagay po ron sa guidelines. Paalisin ka lang kung yung mga stakeholders, yung mga nagpalagay sa iyo sa LBO, ay sasangguni at
papayag. Hindi parang whole departure order na rin. Circumvention. Yes, in fact, we are planning to file a declaratory relief petition against that administrative order of the Bureau of Immigration. So akin, lahat the law applies to all or otherwise none at all. Sabi nga ni Mayor Lim, nasirang Mayor Lim. Yeah. So, titimplahin lang natin kay Jess Palsis. Anong from the view of Hindi, yun nga sa akin, nakakatakot yung statement ni SMR kasi parang papunta na sa pinakataas. Oo. Pero ang patok na patok sa akin dun sa statement ni SMR, in fairness naman kay Speaker, hindi din ako abogado ni Speaker kasi madami nagsasabi, bayad daw ako ni Martin Romualdez. Of course not, mga DDS, sinasabi yan. Ang problema ko kasi dun sa statement niya, ang gusto ko sa statement niya, hindi siya pumirma sa BICAM. And that's true. Yeah. Ang pumirma is Senator Cheese. And on sinabi niya record. hindi siya umattend, not once nag-attend. So, sa yung BICAM. sinasabi ni Attorney Topacio na what's sauce for the goose is sauce for the gander, ito magkaiba yung goose. May isa na pumirma ng BICAM, yung isa wala. So, kung guilty tong isa, dapat mas guilty yung isa. Mag-speculate tayo. Why do you think former Speaker Romualdez refused to appear before the Senate Blue Ribbon? Let's ask Senator, anong inside information doon? Kasi may mga interparliamentary courtesy kayo, di ba? So, ano real score na pinagbigyan sa twice, sabi ni Senator Ping Lacson as chairman of the Senate Blue Ribbon na inimbitahan siya, and yet, hindi written, Opo. Gusto ko lang din po ipaalam, Manay, kasi ngayon pa lang po ako naging membro ng Blue Ribbon. Okay. Ang dati pong Blue Ribbon na member dyan ay yung aking mahal na kaibigan na si Senator Bato. Totoo po yan. absent. Opo. Absent siya. Kaya napalitan niyo, sir. Opo, hindi ko naman tinitingnan na absent yun kasi culprit din ako doon. Ako nagsabi sa kanya, pare, magtago ka muna. Kasi First kami nag-amin. Hindi, totoo po. Ganun talaga ang katotohanan. Sinabi ko sa kanya, pare, pagka ikaw hinuli ka ng... Hindi ka na magtago ng ano ka, di ba? Dahil nagtago din po ako. For a while. Pero lumitaw din ako. Tsaka may warrant po ba? May warrant po ba? Kasi ang iniiwasan ko doon, attorney, pagka si Bato ay hinuli sa Senate at nandun ako, mamamatay na kaming dalawa doon. Wow. Oo, kasi magtatanggol mo. Hindi, bakit pagtanggol niya ako? Pero... Dramatically, ha? Hindi, totoo to. Kasi kung kukunin din lang siya ng dayuhan doon, hindi ako nagdadrama o ano. Okay. Kasi sa akin, personal to eh. Itong warrant na yung sinasabi, foreigner. kung meron, foreigner to eh. Oo, yeah. Matagal ko nang gustong humanap ng away sa foreigner. Pero kung Pilipino, ayoko. Lagi natayo ito, bandila ng Pilipinas. At nasabi niyo na yun noon, na pag inaresto si Bato, sasama ka. Sinasabi niyo noon eh. Yung ganun. Sasama saan? Ewan ko. Matagal na ako nauna dun. Hindi naman nila ako kinukulong. Ayun. Matagal na ako lagi ako nasa labas ng kulungan ng ICC. Schwenven prison. Oo, ewan ko, nahiya siguro sila sa akin. Ayaw nila ako ipasok. Bawal ka rin, hindi ka napapasok, bawal, di ba? Sana nga, dumating ang panahon na mapayagan din ako makausap si Digong. Kasi isang taon na akong nasa labas lagi ng ICC. At hindi ko kinakatakutan ng kulungan, lalo na yung sa abroad, sarap na kulungan. I have a question, Mami Chusen. Sorry. With the confirmation of charges and the dismissal on the jurisdictional issue, is Senator Bato, would you know kung ikaw or si Senator Bato, are you more concerned now that the warrant is real? Matagal na kaming concern sa warrant. Nagmula pa lang nung nangyari kay Digong yan. Nasa Hong Kong tayo noon kung naalala nyo. Tayo pa yata magkatabi. At inaawat natin siyang umuwi. Inaawat namin umuwi. Sino po ba nagpa-uwi? Siya, gusto niya alam mo umuwi. si Digong, matapang na tao eh. Hanggat sinasabi namin wag umuwi, yun naman, alam mo kasi talagang palaban yun eh. Kaya umuwi pa rin siya. Eto naman, ayoko na mangyari yan kay Bato. Kasi masakit eh. Kasi nung nangyari kay Digong yan, lagluksa talaga kaming matindi lahat. Teka, pero Nagiba lahat kami talaga. mabalik tayo sa tanong ko. Bakit, anong meron bang usapan? Sige, huwag ka nang pumunta sa Senate Blue Ribbon. Tapos nag-video naman siya, nagsalita naman siya. And he can say that before the Senate Blue Ribbon. Kay SMR. Oo. Lahat naman kasi, lahat ng tao, Manay, gustong magsalita yeah. si Martin. Anong secret mo? Meron mang usapan? Siguro kasi nung una, napakadami pang dapat imbestigahan. Kasi nandun yung mga kontraktor, na hindi pa siguro oras para siya magsalita. Parang siguro sa palagay niya, premature. At para sa akin din, ito lang din yung tamang timing na magsalita siya. Kumbaga sa istorya, kumbaga sa script, kumbaga sa pelikula,
Hindi siya pang supporting role. Dito tayo Stellar role, bida, oo. Tsaka hindi siya top actor siya dito eh. May progression yung script. At saka Mami Chu, alam naman natin na sa Blue Ribbon, talagang napigil naman ang pagsasalita mo doon. Pero sa video, masasabi niya ang lahat ng pwede niyang sabihin. And besides, si Saldi ang unang nag-release ng ganong video. So, i-feel siguro na kung na-libel o na-slander siya doon, ginamit niya yung the same medium. Ito, nasabi mo slander o no. Kasi unang nagdawit sa kanya si former Senate President Chis Escudero, di ba? Privilege speech ni Senator Ay. Chis. In-identify Last year. the man whose name you cannot Be named. cannot be named. Allegedly, Martin Romualdez. So, sa Attorney Topacio, yung pangalan ni Senator Chis Escudero, sa tingin nyo, maglalabas din ng si Senator Chis ng kanyang sariling video? Kasi Hindi in ko response alam to, eh. ano? Kasi yung kanya naman is, in my view, prospective pa eh. Wala naman nagsasalitang kasama si Cheese, kundi yung ating ombudsman. Hindi ko alam kung anong agenda sapagkat alam naman nating lahat na yung ombudsman natin ngayon ay tuta ng Malacanang. So, siguro may isang... Friend ni Jess. Hindi ko friend yun! Si Boying ay 1980 pa ay kilala ko na. Ang tatay ko ay board member ng kanyang ama sa Cavite, si Johnny Remulla. Yes. We are exactly 4 years, he is exactly 4 years older. So, nasa AB ako, nasa College of Law na siya. Oh, And so- we would meet all the time. So- ewan ko kung ano nangyari dito kay Boying, kung bakit noong Inuna naging si ganyan. Speaker at Hindi, hindi si parang Cheese. lumaki yung ulo eh. Nung naging ombudsman. Nung nadikit kay Marcos, nung naging Secretary of Justice, kitang-kita ko yung pagbabago sa personalidad. Mabait yan dati. Pero mapalik tayo. Iinom muna ako tubig. Wait. Kasi ang malaman yung sinasabi ni attorney eh, tuta ni kaya BBM nga, ng Obvious administrasyon. naman. Kasi kita mo, bakit ipipilit ka with all the flack, with all the opposition, meron pa mga kaso na, can you imagine, they change rules in the middle of the game na pagka may demanda ka, ay hindi ka pwedeng Sa JVC, i-consider. Yes. sa ombudsman. Kita mo, gumawa sila ng memorandum na hindi automatically Nung May, docketed oo. yung mga ganong demanda. Hindi, Pero- tsaka na-pull out. It was Na-pull out, applied yes. retroactively. Oo. Oo. Na-issuean siya ng clearance. Na-issuean bigla ng ombudsman. clearance. So, Pero at at na-pull least- out yung Oo. ano sa kanya, pagkakadakit. Pero at least si Boying, mas okay pa kaysa kay Ridon. Lumaki lang ang ulo. Si Ridon, lumaki ang mukha eh. Nung nagkaroon ng puter. Wait, wala si Terry dito. Wala dito. Attorney ah. Marami na sinasabi to. Cheers! Let's go back to Senator Robin Hood Padilla. Kasi some say na... Pagkatapos ng pasabog na yun, makapagsalita pa ba kami? Kinakabahan ako eh. Anyways, balik natin sa topic ng ating Chis kwento. Escudero. Kay Chis Escudero. Some say kasi sinasabi na nga ni Attorney Jess na eventually pati si President and his son, House Majority Leader Congressman Sandro Marcos might be dragged into this kasi nag-hint na nga di ba sa si Martin, Speaker Martin, sa kanyang sinabi. Ano dating sa'yo ng mga sinabi ni Speaker Martin on that score? Ako, doon muna sa una. Yung Okay. tungkol muna kay Senator dating Pangulo na Senator Chis Escudero. Bumoto ka against him, di ba? Hindi. Hindi, okay. Oo, majority nga ako pala dati. kayo, yeah. Oo, Kaya tsaka, pala nga na yun. Tsaka minority sila ngayon. Oh, yeah. Ako, 6 na batas ko ang pumirma, ang pumasa dahil kay Chis. Okay. Yung patungkol dyan sa budget na yan ng 2025, mula 2022, 2023, 24, 25, hindi ko, kasi baguhan lang akong senador, Yes. hindi ako pumapil dyan sa Oh, budget. Ibig sabihin, hindi ako nagmiyembro. Nag-aral ka muna. Nag-aral. At the same time, ayokong makialam dyan. Yeah. Kasi para sa akin, para yan sa mga veterano. Kaya kung ano yung mga pinag-uusapan nila dyan tungkol sa budget, kung mapapansin nyo, tahimik ako dyan. Kasi hindi mo matututunan yan ng 3 taon. Yan ang pinakamahirap na... Palagay ko, pati yung mga veterano, hindi nila maintindihan yan. Kung gaano kalaki, di ba? Kung gaano, page by mahirap page. pumapil yan. Oo. Mahirap pumapil dyan. So, mahirap ako magkomento sa isang bagay na hindi ko yan pinag-aralan. Kasi ayokong hawakan yan eh. Oo. Basta tungkol sa pera, Oh, ayokong so hawakan ano yan. ang ano mo dyan Oo. sa ano? Bahala sila dyan kung ano ang magiging investigasyon nila. Ako naniniwala ako na lalabas din ang katotohanan. Siguro, kung sinunod nila yung una kong sinabi na sunugin muna natin lahat ng 1,000, wala tayong sigurong problema eh. Kasi kung nangyari 1,000 yun... paper bills. Oo, Susunugin. yun ang aking suggestion. I-devalue. Kasi ang mangyayari dyan, kung aantahin natin ang investigasyon dyan sa hirap ng buhay ng Pilipino, makakalimutan na natin ito.
Dadaan to, sa dami ng problema natin, ito, dumaan yung oil crisis. Halos hindi natin napag-usapan yung flood control na yan. Bumalik na lang uli. Ngayon, may impeachment pa. Ewan ko kung kailan tayo babalik uli sa flood control. Yeah. Ang pinakamabilis mong solusyon, sunugin na natin muna lahat ng 1,000. Kasi lahat naman nakikita yung ebidensya, di ba? 1,000. Yung luma, yung Lahat luma. ng lumalabas. Yung 1,000. luma kasi ngayon, na tayo, di ba? Eh, kahit 1,000 pa plastic tayo na. lahat. Lahat ng 1,000. Kasi lahat ng may You know how nangurakot much? dyan. Eh, paano yung 1,000 ko? Papalitan Isa ng na nga bangko lang eh. yun. Palitan ng Ikaw kasi 2,500. pag pumunta sa bangko, papalitan ng bangko at Oh, least yan. kilala ka. Dalawang 500. Eh, kung ako ngayon ang hindi, mag-issue sila ng bago. Wala namang problema. Senator, linawin lang natin sa mga nanonood. Maraming nalito dyan eh. In short, gusto natin sunugin, hypothetically mga 1,000, para mag-force sila, i-disclose yung kanilang pag-aari Ilabas ng nila yung pera nila. Ilabas nila. Ganun kasimple. okay. Kasi nakifeel ko, hindi naiintindihan ng tao. Okay. Hindi-deposito mo eh. Diba? Kasi ginawa na yan noong panahon ni... Demonetization. noon. Oh, ginawa na yan yung panahon ni Cory. Naalala niyo ba, nagkaroon tayo ng people power. Talagang ang pera natin noon, may mga perang hindi na talaga tinatanggap. Tsaka At lumabas yung gumawa mga ng bagong pera. Lumabas yung nakaganon, 500. Oo, kasi nga, para yung mga nagtatago ng pera na yun, hindi nila magamit. Yes. Okay. On that note, let's go to headline number 2. Line number 2, petition sa medical record ng Pangulo, hinihinga ng reaksyon ng Supreme Court Naku, mula sa kami yan, Malacanang. Ang sagot ng palasyo na magkokomento sila tungkol dito, Ano daw? patok o putok. Yung sa medical record. Let's start off kasi itong nagsimula nitong ano to eh, si Ay, doon. Attorney Jimmy na demanding for, pero in favor siya na hindi dapat issue yan. Eh, pero hindi naman siya. What happened to your letter 3 weeks ago to Kami, the office of the president? na-deny po kami. Teka, sasagot muna ako, siyempre. patok o putok? Patok na dapat i-disclose naman talaga ang health. That's Article 7, Section 12, serious illness. Kami po ay naniniwala, hindi po ito pagbabash, hindi talaga. I firmly believe na ang drug addiction, kung totoo po, is a serious illness. At para sa akin, hindi naman po communicative ang hinihingi namin na disclosure sa kanila. Non-communicative lang, which is either a hair follicle test. Because yung drug issue is parang matagal nang nakabitin dyan at hindi nasasagot. Yun lang ang amin. No? Okay. And other illnesses that are possibly ailing him. Pero rejected yung request niyo ng No, medical we knew record. it would be rejected. Administrative Yes, we're remedy. just exhausting administrative Yan, remedies. meron kang next step na. Yes. So, Attorney Tapasio, Eh sa akin, Patok o magkokomento putok? sila doon sa petisyon, ano? Eh, patok yun. Kasi, unang-una, wala silang choice. Pero before I move on, I would like to say na I am on record, mabe-verify nyo to sa mga past episodes ng aking show. Hindi ko pinapatulan yung rumors about the serious illness o yung stage 4. In fact, napakahaba po ng aking caveat sa ating mga kababayan. Sabi ko, huwag kayong maglalabas ng irresponsible information or unverified data tungkol sa kalusugan ng ating Pangulo sapagkat like him or hate him, he's our president. Kung may spekulasyon tungkol sa kanyang state of health, destabilize yung gobyerno, ayaw po namin. At ang PDP po has always been steadfast in its position. Now, we are against any form of extra-constitutional regime change. Kung gusto natin palitan ng gobyerno, we will have to do it within the context of the prevailing constitution at dito po tayo sa eleksyon. So, para sa akin, okay yan. If only to prevent such a further circus na talaga namang pinagpiestahan eh. To end all speculation. Yes, Ended. oo, Yes, to end yes, oo. Hindi lamang yung hair follicle. Alam ko, kontra si Senator Marcoleta dyan eh. anyway, Unang biktima, Terry Ridon. Pangalawa, Senator Marcoleta. teka muna. Sama mo na si Senator Bato. Papahupa ko may tao ni Senator Roque. Hilay. Ikaw muna, Attorney Jeff. Bagay na bagay si Patok o Attorney putok? Topacio dito sa Politico Talks kasi lighter tayo na talk show. Pero parang controversial kasi nga, tatlo itong aking mga DDS na kasama dito eh. Sabihin ko na putok or hindi maganda. Just to be controversial, di ba? Kasi nga, dinismiss yung kay PRRD noon. There was also a request to PRRD for him to disclose his medical records. Nagkaroon na ng Supreme Court case, and I'm sure Attorney Jimmy knows that, Dino De Leon versus President Duterte. And the Supreme Court said, nakikita pa naman si PRRD. So there's no
reason to require PRRD to disclose his medical records. Eh si BBM, hindi ba kayo natuwa? Nag-jumping jacks na, tumakbo pa. Oh, so pasado na yan sa standard ng Supreme Court. Okay. Mami Chu, supplemental. Supplemental opinion Short lang. only. Short lang. Ang sinasabi kasi namin, gusto lang namin ma-operationalize yung Article 7, Section 12. Dahil ang tagal nang nagkakaroon. by law. O sayang naman yung provision, i-operationalize natin. Okay. Si Senator Robin, patok o putok, nakarecover na kayo. Anong masasabi po niyo sa Supreme Court order na Bago po comment? kami nag-umpisa kanina, nag-usap na po kami kasi yun talaga ang posisyon ng PDP, kung ano yung sinabi ni Atty. Topacio. Talagang buong ang PDP doon. Hindi kami nandito para destabilize namin ng gobyerno. Never namin ginawa yun. Hindi kami naging personal kailanman kay Presidente Bongbong Marcos. Pero I find it weird kasi President Duterte, former himself, kept saying, maski si Atty. Panelo, the elder Panelo, Rev Gov. Ano ba talaga, kuya? Ano ba talaga, mga Kaya hindi kuya? siya PDP. Hindi naman. Yung ako rin, RevGov ako. Hindi ko pa nakikilala hindi pa kami nagkakasama ni Digong, RevGov na ako. Matagal na. Pero hindi ibig sabihin, naagawin Kasi natin yung federalismo gobyerno. kayo, ikaw mismo, di ba, nasa Mindanao? Hindi ibig sabihin na agawin natin yung gobyerno. Dapat yung sitting president, siya ang Revolution of the hearts and the minds. From the ginawa center. nila Bonifacio Revolution yan. from the center. Pero hindi pwedeng puro hearts and minds yan. Kailangan this time, totoong System magbago change. tayo. Okay. Yun, Let's nadali go. mo, attorney. Okay, System let's go, change. Ton. Headline number 3. Headline number 3. Panumal ng sisimulan ng ICC ang trial laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos i-dismiss ng Appeals Chamber ang lahat ng apela ng Pilipinas. Ang pagsulong ng ICC trial ng dating Pangulo, patok o putok? Yan. Ito gusto ko tanongin agad si Senator Robin kasi lagi sa The Hague. Pero hindi ka nakapunta doon sa nung the other day. Ano po ba? Patok o putok yung ICC na sa jurisdiction ni-reject yung ano? Okay. Ito pa, oh. Pero mabango ka eh. Mabango ka, Sen. Wala akong naamoy. Ito yung Mabango sinasabing talaga yan. non-communicative. Ayun. Body language. Ako, wala akong kaamor-amor sa mga foreigner. Wala silang karapatan tayong husgahan. Yan. Ako No lang way. nag-iisa nagsasabi na Over dito. my dead kuko. Ha? Oh, okay. Eh, paano pag nagkawangan? Both bato and bongo. Nako, Senator. yan na. Ang sabi ko nga sa inyo kanina, wag nilang gagawin sa harapan ko yun. Kasi hindi ako Sa papayag. likod mo na lang, sir. Alam mo, Mami Chu, kasi napaka-different na animal talaga ng ICC. No? Ang Okay. problema, nag-a-appeal tayo to the same body. Granted, it's a Batok or different... putok, sir? Sige, ako na ba? Siyempre, putok. Kasi we're appealing to the same body to discuss their jurisdiction. Dito po, halimbawa, sa lower court, meron kang palagay mong grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, you go to a higher court. Eh, walang higher court sa ICC. So, parang sinasabi mo, pwede po niyang i-determine kung wala kayong jurisdiction? Siyempre, hindi yon. So, ang palagay ko, as a final statement, hindi pa ito nagagawa, pwede tayo mag-appeal to the UN. United Nations. Yes. Okay. Yun lang, but maybe our friend can expound further. Attorney Topacio, patok o putok? Siyempre, nag-release na ako ng statement dyan kanina eh. Okay. Tungkol dyan. Na ito ay expected. It is unfortunate but expected. Yeah. At kanina, guest ako sa isang talk show, sa ibang istasyon, ano? Kasama ko roon yung si Joseph Sifton, yung sa Human Rights Watch. And he was going on and on about accountability. When my turn came, ang sabi ko sa kanya, you know, I have not seen so much bullcrap since I visited a cattle farm in Batangas. Sapagkat sa akin, sabi ko, I find it so offensive na yung isang banyaga na katulad ni Sifton ang magsasabi na mali yung ginawa ng ating presidente. Samantalang ito ang Pangulo na yung patapos ng term niya ay napakataas pa ng approval rating. Ibig sabihin, nagustuhan ng sambayan ng Pilipino yung ginagawa niya. Who are you to come here and judge? At sabi ko pa, yung ICC kasi is an institution struggling to remain relevant. Yan ay napakaraming scandal niyan. Number 2, alam nyo, ang natatarget lang yan weak nations. Do you know, Manay Ichu, that 80% of Asia, of Asian countries did not
subscribed to the Rome Statute. And the biggest countries, yung mga proud sa kanilang soberanya, US, Turkey, Russia, China, Wala India, ayaw nila. Bakit ka papayag na may isang body na makikialam sa internal affairs mo? Parang ininbita mo yung kapitbahay mo para yung anak mo na nagbi-misbehave, siya ang pumalo doon sa anak mo. Gagawin ba natin yon? Hindi na ba nahiya ang Pilipinas na ibinigay natin ang pinakamamahal na dating presidente sa mga banyaga para sila maghusga? Para dyan, alam nyo, I just came from Hanoi. Yan ang tinatanong sa akin ng mga kaibigan ko doon. How can your officials be so shameless na yung dating leader nyo ibinigay? Kung may kasalanan siya, dito siya litisin. Okay. Attorney Jess. Ayun, outnumbered ako, but patok. not outgunned. Okay. Outnumbered but not outgunned. You should. With all due respect to my good friends Yes, na sir. DDS, pasensya na po, no? So, syempre sa akin, patok na patok times 100 times infinity po ang ating ICC trial. Doon sa arguments ni Attorney Topacio, no? Hindi banyaga ang ICC because one, the Constitution says international law is part of the law of the land. Tayo po ang nag-ratify ng Rome Statute nung buhay pa po si Senator Miriam Defensor Santiago, one of our legal luminaries, Senator Juan Ponce Enrile, and many other bright legal minds. No? Of course, I'm not to say na kami hindi bright legal minds dito, but just to say na noon po, yan na yung napagdesisyonan, and nag-withdraw si PRRD, unfortunately, after the fact na may ginawa po siyang crimes against humanity. Of course, my good friends will disagree na walang jurisdiction, but ang sabi ng ICC, covered. At yung pag-alis natin ay only after the fact na may war on drugs and other crimes. Okay. On that note, ang mga naganap at magaganap pa sa impeachment proceeding ni VP Sara, pag-uusapan natin yan mamaya sa pagbabalik ng Politico Talks. You are still watching Politico Talks at kung may comment kayo, comment na ninyo sa aming YouTube at Facebook. Marami nang sabi tungkol sa naganap na impeachment proceedings noong April 22. Attorney Topacio, yung last na nagano doon, si former Senator Trillanes, and the usual reaction, yan na naman si Mr. Fisherman sa fishing expedition. Yung iba naman, demolition man, kasi demolition. Kaya ano ang sa yung take on that Trillanes? How do you call that? Replay. Well, just two words. Yeah. Antonio Trillanes. That says it all. Bakit ba siya kay Trillanes? For I us, was expecting. that's music to our ears. Oh, why? Antonio Trillanes. Hindi, kasi 2016 pa yan ang sinasabi niya. Oh. Wala naman siyang napatunayan. So it's the same thing over and over and over again. It's like the boy who cried wolf. Wala nang naniniwala sa kanya. So para sa akin, the fact that you had to summon Trillanes means that you are scraping the bottom of the barrel. Wala na bang iba? Trillanes, Madriaga, haller. Diba? Of course, I have to defend Okay. Senator Okay, Trillanes, yes. di ba? Oo. Sa akin naman, just to give the counter review, he's vindicated, di ba? Napatunayan. Kasi noon, hindi ma-confirm yung kanyang mga records na dala-dala, sabi niya from AMLC. Ang ginawa ni PRRD noon, sinisante ang Deputy Ombudsman, kahit in my opinion, sorry sa Supreme Court, walang power dapat ang presidente na mag-dismiss ng Deputy Ombudsman, si Melchor Carandang. But dinismiss. Ngayon, kinonfirm ng AMLC na nagmamatch ang records, 18 transactions, nagmamatch. Ang nagmamatch yung amounts and transactions and The dates. dates. Pero Yes. not the, ayaw nilang magsabi. But the fact that the amounts match means may amount na pumasok. Hindi, yun nga ang problema, di ba? Yung Attorney Jimmy, parang may nakita problema doon. Hindi, ang hindi kasi pinag-uusapan parati. Bakit ba natin pinag-uusapan yung mga hindi ginawa ni VP Sara sa panahon niya bilang VP? Kasi nga, hindi nga impeachable offense. Sinabi na nga sa GR number 278353 May na salin, di ba? Salin ang pinag-usapan doon. Oh, hindi. Pero we should first clear the table, tanggalin lahat ng mga pinag-uusapan ni Madriaga sa campaign, nagpalitan sa NOMO, etc. Before 2022. Walang kinalaman eh. And it has been decided by the Supreme Court. Ang tigas ng ulo nila, panay sila balik doon. Now they say it is to establish motive or whatever. That's immaterial. Pinag-uusapan kung impeachable offense ba yung ginagawa.
Okay? So, doon tayo sa salin, di yun ang pag-usapan nila. Attorney Facio, doon sa salin na sinasabi na ni-insist ni Trillanes, hindi siya na-declare, that's a violation of betrayal of public trust. Well, you first have to show na dapat may i-declare na hindi dapat i-declare. A SALED is just that. Ngunit alam nyo, katulad na sinasabi ni kasamang Jimmy, they will ignore all of these rules. Why? Because they want to convert yung hearings doon sa House Justice Committee into a platform for character assassination. So, wala yung pakikinggan. Sinabi ko nga sa isang forum, sabi ko, huwag na tayong magbulahan pa. May probable cause yan. May probable cause yan. Kahit anong mangyari, pagbalik-balik Meron ta rin na. mo man, ang building ng Batasang Pamansa, there will be probable cause. They will find They will probable find cause. probable cause. Hinahabaan lang nila para maging bully pulpit. At that is the truth. That's si Luistro, si De Lima, napakapangit nung ginagawa nila. Doon sa... Inumplit yung sentence. Oo, kasi... Kaso, di ba, attorney, si Supreme Court mismo nagsabi, give due process. Magka-hearing dapat sa House. Kasi last year, fast-track namin eh. Oo. Ngayon, nagbabagal sila. Due process is not necessarily an extended trial because if you use the context of a hearing to destroy a person, that is already violation of due process because you are prejudicing the Senate. The exclusive prerogative to try belongs to the Senate. Hindi na sila nahiya kay Senator Robin. Ang gwapo-gwapo, pangungunahan mo. Huwag Senator naman ganon. Judge. Ano gagawin ko? Balik natin kay Trillanes na. Okay. Saan na sila nakarating eh. Oh, sige. Hindi pa ako nagsasalita. Trillanes sila. Oh, sige, kay Trillanes, dati ang... Na pinuntahan ni Senator, sorry, I have to mention, naalala ko talaga sa memory ko, pumunta kayo ng Senado. Hindi pa kayo senador. Pumunta kayo sa Senate parking lot. Tapos parang... Arestuhin ko siya. Bakit? Bakit? Meron siyang warrant ko panahon na yun. Citizen's arrest. On what? Magaling si Senator Tito Soto. Hindi ako pinapasok eh. Naka-Facebook live siya noon. Sabi Hindi ko, matandaan. refresh my memories, please. Pero doon muna tayo sa umpisa muna tayo doon sa... Eh, yun na pareho kami pinapagatan ng eskwelahan yan ha. Pareho kami Siena College. Magkaklase kami yan. Siena College. Siena College. totoo ba? Babae yun? Totoo yun, totoo yun. Kahit itanong sa Magka-batch kayo or lower year? Magka-batch kami, magka-batch. Same batch. Imagine that. Same. Magkaano kami. Kaya, yung sinasabi, balikan natin yung history. Tinanggihan kasi yan ni Digong Tama. na maging vice president. Okay. So, May picture sa hotel. 2016, no? 2016. 2016. So, kung ano man yung mga pinagagagawa niya, baka siguro masama yung loob niya. Okay. Kasi kung believe siya kay Digong noon, bakit bigla siyang 160 degrees nag-iba siya ng pananaw. Kung ang tingin niya ba talagang drug lord talaga si Digong, bakit noon pinuntahan mo at gusto mong maging vice president? Tsaka sa record niya, talagang demolition man siya talaga nung panahon din Military man kasi, ni diba? Binay. Diba? Hindi lahat ng military Jimmy. ganun. Hindi Jimmy lahat pa. ng military ganun. Kasi ako kahit military, Tama, Jimmy. military ako, heart by heart. So, yung sinasabi ko lang, ginawa niya yan kay Binay nung number one si Binay noong tatakbong presidente. Ganon din ang ginawa niya. In tandem with Senator Alan Peter. Cayetano. So, talagang hindi naman siya humiwalay sa karakter niya. Yun talaga siya. Consistent. Consistent naman siya. Talagang may pangarap siya. Siguro. karakter. Gusto ko mabalik yung sinasabi ni Attorney Jess na may nakaraan kayong dalawa. Wala naman kasing pag-ibig ng nakaraan. Kasi sa Senate parking lot, kasi hindi ka pa senador. Hindi, may arrest kasi si Trillanes no na-cancel yung amnesty. Wala kasing okay. gustong umaresto nung panahon na yun. Di ka pa Sabi ko, senador kung nun. walang aaresto, ako na. Okay, citizen's arrest. Opo. Senate parking lot. Ano naman yan Ano naman yan? Allowed naman yan. Citizen's arrest. Naka-Facebook live si Sir noon. Pinapanood ko noon. Ang sabi ni Trillanes, bakit daw para akong bata? Ang sabi ko, ikaw ang bata, bakit ka tago ng tago? Nakikipagtaguan ka sa akin. Yun ang history namin dalawa. Okay. Pero okay naman na kami. Nakita na kami na uli. Kwentuhan pa nga kami tungkol sa Siena. Okay. Pag-fast forward tayo, sinasabi niyo baka talagang definitely baka maakyat sa Senado yung impeachment kay VP Sara. Ewan ko kung papasayan sa plenaryo ng Kamara. Hindi, assume lang tayo kunyari na gaano ka kahanda maging senator judge and most probably ipapresent din ni Trillanes yung mga ano niya. Maganda.
Kasi yun ang inaantay ng taong bayan. Kaya lang, ang tanong ko, yan ba talaga ang solusyon sa problema ng bayan natin? Ito? Talaga? Ba't di natin pag-usapan ng sweldo ng tao hanggang ngayon, ang minimum wage? Ano na nangyari? Pero you are Sana yun ang pag-ukulan ng pansin. parang very ka confident na hindi papasa sa House plenary yan. Bakit parang merong swift May sources ka ba, Sen? Wala naman akong Ano sources. nasa-sense Wala mo? naman Ano akong nasa-sense sources. mo? Kasi parang, sino paniniwalaan natin? Ito mga taong paulit-ulit na lang na sinasabi. Si Madriaga na Bago lang si Madriaga, kidnapper. sir. Hindi nga. Si Trillanes, paulit-ulit na yan. Pero I mean, Di ba paulit-ulit yung sinasabi yung niya? first impeachment attempt, 215 congressmen yun. Before the elections, 2015 O, di ba sabi elections. ni Congressman Toby Chanco. Toby Chanco, nagkapangakuan dyan ah. Parang gano'n, di ba? Nagkapangakuan. Insinuation. Eh, baka magkapakakuhan nga ulit ngayon. Ay, paano Quick yung question insinu- lang. Oh. Quick question. Do you think yung mga nangyayari kay Martin Romualdez ngayon will affect the plenary vote? Siyempre. Siyempre, definitely. Kasi nung unang impeachment, alam naman natin na ang speaker noon ay si Martin. Oo. So, Oo, because so, na-implicate siya, kaya parang nakikita mo na hindi maano yung kay BP Sara. May mga ibang congressman na nanlalamig. Oo, ganon. Kaya kami Di ba, naging di ba parang confident. ganun na? Di ba parang ganun na? Meron na mga grupo na nagsasabi na hindi naman credible si Madriaga. Meron na mga ganun eh. Hindi naman to Eh kaso 105 lang kailangan nila, Sen. 105. Tingnan natin kung baka Congressman. 105 sila. Tatanong ko kay Senator Robin. Kasi Lahat to politika, tandaan Yeah, mo. politika nga. to ah. The last time, may 45 congressmen from PDP, Laban, and Lakas jumped to the Partido Lagi Federal ng naman ganun. Pilipinas. Oo nga. Pero I mean, Lagi naman ganun Kaya pag eleksyon. Hindi naman malapit nabago. na kasi eleksyon. Diba? Malapit Opo. na eleksyon. So, pupunta na sa administration party. Ang Senator Robin Hood Padilla, medyo nababalitang siya yung unnamed vice presidential candidate na iniintay ni VP Sara. Gusto ko lang i-claim, Mami Chu, na ako ang unang nag-post yan sa Facebook. Wow! Para lang malinaw. Vice Alam nyo, President. hindi ako Robin Una Padilla. nagsabi niyan, hindi ha? ako gugustuhin ng maraming tao na maging vice president. Okay. Kasi unang-una, ang hihingin ko, halimbawa lang, Oo. ang hihingin ko diyan kay si Inday na maging presidente, pagpapatayin ko ulit ang mga kriminal para magsama na kami ni Digong Anong doon. posisyon hihingin mo, sir? O di, presidential Secretary. anti-crime. Parang, Kasi hindi ako ang nababagay dyan. Kasi kahit na ang mga anak ko, na nag-usap kami dyan, nagkaroon kami ng mga pag-uusap dyan ng anak ko. Ilang Opa, anak mo paano pagka ikaw ang naging vice president? Sabi ko sa kanya, mas magiging mahigpit ako kaysa kay Digong. Bloodier. Bloodier. ilan ba anak pa na Kasi babae na kaya ang sabi ng mga anak ko, oh no. Delikado. Tatlong babae anak mo, daughters mo? Di ba, 7 po ang anak ko. Babae lahat, di ba? 6 ang babae. Anim babae. Opo. So we will expect a bloodbath kung vice president ka, sir. Kasi wala, ako nga lang nagsusulong ng death penalty, ayaw na lang akong pagbigyan. Kasi talagang, ang paniwala ko talaga, masyado na maraming demonyo dito sa ating bayan. Even for the corrupt, death penalty. Kala ko ba you for want plunder. everything under the Constitution? Hindi. Marami kasi may treaty unconstitution- pa tayo sa EU na bawal ng death penalty. Marami tayong pinasok na treaty for the sake of economic reasons. So pagka layman's term, kanto term, ibig sabihin lagay yun. Nalagyan tayo para hindi tayo sumang-ayon dyan sa death penalty. Pero mga mahal kong kapatid, sa history pa lang ng bansang ito, may death penalty na tayo. Wala pang mga kolonyal dito, may death penalty na tayo. Parang naman yung mga lakandula ni ano. Anyway, bakit ikaw na balita sa bilyonaryo yata sa politiko, na binenta niyo yung Padilla Museum? Binebenta ko po. Oo. Saan Opo, ba yung binebenta Padilla ko po. Museum? Sa, ano po yung bahay namin yun, ancestral. Sabi ko, Opo. saan sa Bicol? Dito po sa Quezon City, sa Fairview. Ba't nyo binibenta, sir? Kasi alam nyo, matagal kong nang 2010 pa nung naging labi-dabi kami ni Mariel, gusto ko na talagang mag-retire. Okay. Gusto ko na talagang magpunta sa abroad. Nagpunta na nga kami ng Netherlands, ng Germany. Inabot So ka ito na ngayon, ng indulto dun 2028, gusto ko nga si Jimmy na maging senador. Kasi talagang, Oh. talagang para sa akin,
kung hindi natin mababago ang sistema ng gobyerno sa Pilipinas, Oo. eh, Tama na. Retire ka na. enjoyin ko na lang yung asawa ko, mag-ano na lang ako sa mga anak ko. Kasi Retire from hindi ako politics. naniniwala sa sistema na to. I'm sorry. Patawarin niyo ako, hindi ko nakikita ang future ng sistema na to. Saan ka mag-retire, sir? Well, Di ba sa Ang gusto Iceland, ko sa Brunei. napag-usapan natin? Brunei. Brunei. Oo, ayaw ng asawa ko doon. Mainit doon. Kasi nagpunta na kami. Ano na kami. Nag-ocular na kayo. Oo, totoo. Punta na kami. Sa Iceland, napag-usapan natin dati. Ay, eto ngayon, sabi ni Mariel, o sige, kung gusto mong matahimik tayo sa Iceland, nagpunta kami ng Iceland. Ang mahal, pare. Kaya napunta doon sa usapin na ibebenta ko yung bahay. Kasi para maka-afford retirement namin. fund. Maka-afford namin. Thailand, magandang Thailand. Malapit lang. Teka Ayoko muna. sa Thailand. Iba Oo, baka speculation sakalin ko ako eh. ng asawa ko doon. Iba speculation ko eh. Iba speculation ng many na Opo. nafa-fundraising na si Senator Robin Padilla for 2020. Ayun pala tinutumbok mo. Hindi ko Hindi, kailangan nagbasa ko lang. mag-fundraising. Ay, Naging nako. number 1 ako nang hindi ako gumastos yun, kahit yun yung naisip ko. Oo, opo. Oo, di ba? Opo. So, you put it up for auction na. Opo, maraming lang nakakatuwa, maraming nagbibid. Pero gusto ko kasi dollars. Sabi ko, kung babayaran niyo ako dollars, kasi wala akong tiwala sa pesos, mamaya kung saan pagaling yung Oh pera. my God. Anyway, Eh, paano din, sir, ang dollars ngayon? Okay lang, basta wag lang galing sa flood control. anyway, since na pinag-uusapan natin ng future, ang next portion namin, ang favorite portion namin dito sa Politico Talks is POQ, Political Quickies. Your, ayan o, POQ. Nag-light up ang face mo, sir, ha? Political Quickies. Quick, Political ano lang? yan. Kasi Quick quickies lang. prediction Oh. sa next week, hindi quickies The talaga. most immediate, o nga, next week, next day, tomorrow, or a month, or a year from now. Let's start with Senator Robin. Naaliw ko kay Senator Robin. What will happen next week sa ano iyong crystal nakikita? ball? Next week, Whatever. Kung how, Sa politika, opo. telesharing na talaga ang politika natin next week. Dahil magpapatuloy yung impeachment. Impeachment, tapos ICC. may saldi ko na sinasabi na hindi ko alam kung ano ba talaga, fake news ba yon o totoo Nasa ba Prague, na nahuli, na nagsalita na si speaker. Talagang telesharing na po ang ating politika. Talo pa kay Senator Robin Hood, the actor. Ay, naku, ang daming magaling na scriptwriter dito sa politika. Hindi, I At mean- mas maraming aktor dito. Nakakapag-sideline ka pa ba sa Ako, showbiz? ngayon, kagagaling ko lang ng taping ko. Oh, Taping wa- ako. Kasi naghihirap na ako sa pagiging politiko. Kailangan kong magtrabaho. Ay, tanungin natin itong malaking kumikita, si Attorney Ferdinand Paco. Producer ko yan! Producer niya ng pelikula, di ba? Oh. Mamasa pa, no? Okay, Saka meron pang sanong. Gringo unasan, producer. Next week, Ah. I think, bagamat malaki ang posibilidad na talagang matransmit ito within the next few weeks sa Senado, yung articles of impeachment, I cannot discount the possibility na baka biglang magkaroon ng surprise realignment in consideration of the 2028 elections. Slim chance, but there's still the chance. Ano? Number two, tingin ko si Pangulo, in the longer term, hanggang 2028, I think President Marcos will weather all of these political storms, albeit in a much weaker Of course. position Yeah. na Lame lame duck duck. na at saka kiss of death na yung endorsement niya. Parang nangyari kay Noynoy Aquino noong Okay, 2016. Oo. Attorney Jess. Jimmy, Attorney Ah, Jimmy. POQ. Nagkapalit na. Jimmy. Huwag ka malito, mami. Pareho na. Puro J kasi, puro J. Ito yung mas gwapo. Ako, Oh. ayan. Ano yung POQ mo? Ako, you know, the universe is unfolding as it should. Palagay ko, hindi na 1 week lang, isang buong buwan na, palagay ko sisikip ang mundo ng mga kurakot. I am a hopeless romantic. Tingin ko talaga tuturo yan sa mastermind. And it begins now. Okay. Attorney Jess. Sabi ng Tweety Bird ko, may 7 contractor daw na makukulong soon. 7 na congressman. Contractor. Sa senador, nag-aantay pa ako. Tagal-tagal naman ni ombudsman eh. Pero sa April 29, Bloodbath Part 3, excited ako. Siyempre, pasensya na sa mga kasama ko dito. And then April 27, i-plug ko lang, may debate po ako with Attorney Randolph Libayan at meron akong ipapamukha sa kanya na mapapahiya siya. Oh, anyway, ako naman ang pokyo ko, bukas magkakagulo na naman dahil nag-announcement ang Anti-Money Laundering Council na meron daw a lawmaker, a certain Unnamed. lawmaker na
For the first time, hindi sila nag-name. Eh, lahat ng mga freeze order may mga name. Bakit naman to special? Pinangalanan na natin ng Oo. ating station, ng ating channel. Oo, merong... Ng freeze order, prominent legislator. Yes, yun lang, prominent legislator. Anyway, everybody had a say on politics. Tapos na? Yeah, more than say. Bihira. Balik ka na lang, Senator. Baka nabibiting ka eh. Oh, pasensya na Bitin lang. na bitin. Sa quickie. Pwede ba kayong bumalik? Ito na, advance invitation, Mami Chu. Pwede ba kayong bumalik? Pwede kayong Open ba bumalik. kayong bumalik? Oo, anytime. Salamat. Basta kasama ko si Idol Robin. Nandito. Or kahit solo, sir. Para masolo namin kayo. Wabang tayo. Pasensya lang sa ating mga commenters. Hindi tayo nakaka-accommodate ng mga commenters dahil we have a full house today and tonight and we are leaving you very happy, perhaps, and satisfied with the political talks. Kasama po niyo ang panyerong si J&J, si Attorney Jess Palsis and Attorney Jimmy Bondok, and Attorney Ferdy Topacio, and Senator Robin Padilla. Maraming salamat po. At sabi ko may say ka sa politika dito sa Politico Talks. Alright.